at kapayapaan ay mako sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumatak sa landas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, Inshallah po, unang-una, tayo ay laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nabibigyan niya tayo ng pagkakataon upang sa gayon ay mabigyan ng mga kaalaman o tayo ay makapagtalakay ng mga kaalaman patungkol sa kanyang relihiyon at sa kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ating pong bibigyan ng konting payo at tatalakay ang patungkol sa isa sa mga napakahalaga ng ating pagsasabuhay na dapat na mapag-alaman natin bilang isang mananampalataya. Kabilang na rito ang ating ang pinaka-importanteng bagay na dapat na ating aralin bilang isang mananampalataya ang pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang tinatawag natin na tauhidullah. Alam natin na ang tauhid ay napaka-importanteng pag-aaral sa isang mananampalataya sapagkat dito ay mas lalong tumitibay ang pagitan ng Allah at ng kanyang alipin sa pamagitan ng pagkakaroon niya o ng pag-aaral niya ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan na habang nakikilala mo ng lubusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas lalong mong mas lalo kang ginaganahan ng pagsamba mo sa kanya sapagkat tunay na nakilala mo ang lumikha sa iyo. Kabilang sa tatalakay natin ay ang mga bagay na maaaring maging dahilan upang tayo ay makagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakaakala ng iba ay isang simpleng gawain lamang pero ito ay nagiging dahilan upang maitambal niya ang Allah na lumikha sa kanya. Ito ang sinabi ng isa sa ating mga ulama na sabi nito, min ash-shirk an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghayrahu. Ibig sabihin na kabilang niya sa pagtatambal o shirk ang paghingi ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala or ang manalangin sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong bagay na ito ay napaka-importante na talakayan sapagkat sabi nga ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala لأن الاستغاثة من الدعاء كل مستغيث دائم وليس كل دائم مستغيثا na sapagkat ang al-istighatha, yung paghingi ng tulong ay kabilang ito sa minad-dua. Okay? Kabilang ito sa pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang lahat ng mustaghith, yung humihingi ng tulong na yung pagsusumamo ay hindi maaaring hindi lahat ito ay paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mayroong mga tao na nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, o nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala عند شدة الكرب
na ibig sabihin nito na sa panahon lamang ng kanyang pagkabalisa, sa panahon lamang na siya ay nangangailangan o siya ay nalulungkot, siya ay mayroong mga problema, dito ay saka siya humihingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala or humihingi ng tulong. At maaari na iba ang kanyang hinihingi ng tulong. Diba? Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Sheikh Khalilus rahimahullah ta'ala, kama fil aya, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata na ito ay matatagpuan natin sa Surah Al-Qasas or chapter 28 verse 15. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isa kabilang sa kanyang pangkat ay humingi sa kanya ng tulong laban sa kaaway nito. O kabilang sa pangkat na Musa alayhi salam, o Propeta Musa alayhi salam, ay humingi sa kanya ng tulong laban sa kaaway nito. Ito ay sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam. At fawakazahu Musa faqada alayhi. At sinuntok ni Moses na at di sinasadyang kaniyang napatay ang taong ito. Qala hadha min amali shaytan, at sinabi nito na ito ay nagmula sa gawa ni Satanas. Innahu aduwwun mudillun mubin. Katotohanan niya na siya ay malinaw na mapanlinlang na kaaway. Ito si Shaytan. Kaya ito yung iniingatan natin na baka tayo ay gumagawa ng mga bagay na inaakala natin na tayo ay nakakagawa or hindi na agtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito pala ay kadahilanan ng pagtatambal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Anfal or chapter 8 verse 9, sabi ng Allah, إذا تستغيثون ربكم inyong alalahanin ng inyong hingi ng tulong ng inyong Panginoon. So, ang paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course, ito ay hindi pagtatambal sapagkat ikaw ay agarang humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Sheikh Lumbas rahimahullah ta'ala, laging humihingi ng tulong ang tao sa panahon ng kanyang pagkabalisa. So, ang paghingi ng tulong sa kanyang pagkabalisa ay kinakailangan na maging tama ang paghingi natin ng tulong sapagkat baka sa panahon na tayo ay nababalisa, nalulungkot, ay humingi tayo ng tulong sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang dahilan kung bakit dapat sa isang tao ay kinakailangan na maging tama ang kanyang paghingi ng tulong. Kaya nga sabi ni Sheikh Al-Bas rahimahullah ta'ala, فَالَّذِينَ يَسْتَغِيثُونَ عِنْدَ الْمَرَضِ أو خوف الغرق بالرسول أو البدوي فهذا من الشرك الأكبر. Na ibig sabihin, sino man anya ang humingi ng tulong sa Rasulullah o sa isang Bedouin o isang tao kapag siya ay may sakit o natatakot na malunod, ito ay isang shirkun akbar o malaking pagtatambal. Sa kadahilan na sa panahon ng panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, noong panahon pa ng mga jahil, ay sila ay humihingi ng tulong ng lubusan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam nila na siya ang tunay na magpapangyari sa isang bagay. Although sila ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon noon, pero gayon pa man ay meron silang panindigan na tunay na ang nag-iisang Diyos lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya sabi ni Sheikh Al-Bas rahimahullah ta'ala, وكان المشركون في الجاهلية يخلصون الدعاء لله في الشدائد لأنهم يعلمون أنه لا ينجي إلى الله
illallah. Na ibig sabihin na ang mga mapagtambal, yung mga nagtatambal sa Allah noong panahon ng Jahiliyah, siya ay taimtim na nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng kahirapan dahil alam nila na walang magliligtas maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, kahit pa man sa panahon ng Jahil, ito yung pagkakaiba po ng panahon ni Propeta Muhammad noong panahon ng Jahiliyah at ng panahon natin ngayon. Kumbaga, yung mga musyrik, yung mga mapagtambal sa panahon ni Propeta Muhammad at ang mga musyrik sa panahon natin ngayon ay napakalaki yung pagkakaiba nila. Sapagkat sinabi ng ating mga scholar na ang mga musyrikun sa panahon noon, kapag sila ay nasa panahon ng kahirapan, sila ay nagsusumamo lamang sa iisang Allah, sa kaisahan ng Diyos lamang, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, sapagkat alam nila na ang lahat, kumbaga sila ay humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang dahil alam nila sa kanilang mga sarili na ang Allah lamang ang tunay na sinasamba. Ang Allah lamang ang magpapangyari sa lahat ng bagay. Ang Allah lamang ang magbibigay o di kaya ay magbibigay ng solusyon doon sa mga problema nila o makapangyayari doon sa mga bagay na tawag dito na nangyayari sa panahon noon o makapagliligtas sa kanila. Walang iba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan po natin ang mga musyrik sa panahon noon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantala ang mga musyrikun sa panahon natin ngayon, sabi nga ng ating mga scholar, amal musyrikun zamanuna fashirkuhum fir rakha'i was shiddah. Na ibig sabihin na ang mga mapagtambal sa panahon natin ngayon, yung mga musyrik, yung mga sumasamba sa iba bukod sa Allah sa panahon natin ngayon, ang kanilang pagtatambal ay nasa panahon ng kaginhawaan at kahirapan. Diba? Ang paghingi ng tulong sa mga oras ng kahirapan, alalahanin natin, ay syirkun akbar. Ibig sabihin, hihingi ka ng tulong sa mga oras ng kahirapan, panahon ng kahirapan, at iba yung hinihingian mo ng tulong. Diba? Iba yung hinihingian mo ng tulong, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabilang na syirkun akbar. At tinatawag ito na, sabi nga ni Sheikh rahimahullah ta'ala, ito ay tinatawag na wa yusamma mustaghitan. Ibig sabihin na ito ay paghingi ng tulong o humihingi ng tulong. At kung siya naman ay manalangin sa kanila sa mga panahon ng kaginhawahan, ito ay tinatawag na nagsusumamo. Okay? So ito ay parehong tinatawag na syirk. Pareho itong tinatawag na syirk. Kung ang paghingi mo ng tulong ay sa panahon lamang ng kahirapan at panahon ng kaginhawaan, na ikaw ay humingi sa ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kabilang sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng Allah sa Surat Yunus or chapter 10 verse 106, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa binanggit ng ating mga scholar na adilla, sabi nito, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kang manalangin o Muhammad sa kahit kanino man bukod sa Allah, na katulad ng mga rebulto at mga Diyos-Diyusan. Dahil ang mga ito ay walang pakinabang at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan. Itong mga ito, wala silang pakinabang. Itong hinihingi ng tulong maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nakapagdudulot ng kapahamakan. Subalit, kapag ito ay ginawa mo at nanalangin ka ng iba bukod sa Allah, ito ay babala ng Allah kay Propeta Muhammad. At itong mensaheng ito ay para sa atin. Gayon din para sa atin din ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay ginawa mo at nanalangin ka ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi nito? فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Na walang pag-alinlangan niya na ikaw ay magiging kabilang ka sa mga musyrikin. Kabilang ka sa mga
mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng shirk at kasalanan. Sa kadahilanan na itong mga taong ito, sila ay humihingi ng tulong sa panahon lamang na sila ay nahihirapan at sila ay maginhawa, na iba yung kanilang hinihingi ng tulong sapagkat ito ang kanilang pagkaintindi sa mga bagay na ito. Kaya dito sa bagay na ito ay may dahilan dito na ikaw ay nakapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay ginawa ng isang tao na sila ay humingi ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay makakabilang sila sa mga tinatawag na zalimun, mga mga musyrikin, o sila na gumagawa ng shirk at kasalanan. So, itong aya na ito, na sabi nito mula sa mga mapagtambal at mga hindi naniniwala ay ang mga mapang-api. Mula sa kanila ay mga mapang-api. Kahit lino ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinuman ang tumawag ng iba maliban sa Allah. Ibig sabihin na humingi ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na walang pakinabang at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan ang kanilang hinihingian ng tulong. Di ba? At ito ay isang pangkalahatang paglalarawan ng lahat ng mga nilalang na walang pakinabang at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan ng mag-isa. Ang pakinabang at pinsala ay nasa Allah lamang. Matandaan natin na sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na ang pakinabang at ang pinsala ay magmumula lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapipinsala ang isang kaum o isang tao kapag ito ay ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magkakaroon ng pakinabang ang isang tao o isang bansa kapag ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin na ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag tayo ay gustong humingi ng tulong, gustong magsumamo, gustong magdua, gustong manalangin, dapat ay sa Allah lamang tayo hihingi ng tulong. Sa Kanya lamang tayo magdudua. Wala nang iba. Sa Kanya lamang tayo magsusumamo. Wala nang iba. Sapagkat ang pagsusumamo sa iba bukod sa Kanya ay tinatawag na shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinuman ang manalangin sa iba maliban sa Allah ay isang mushrik. Halimbawa, humingi ka ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay matatawag na mushrik. Sapagkat ang paghingi ng tulong sa buhay na may kakayahan, halimbawa, ito ay exemption doon sa binabanggit natin na paghingi ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paghingi ng tulong sa buhay, yung buhay na tao na may kakayahan, at nasa harapan mo ito halimbawa, ay hindi ito kabilang sa shirk. Ayon sa pinagkasunduan ng mga Muslim, mga scholar sa pananampalataya. So, halimbawa ng paghingi ng tulong sa iba, halimbawa, hingi ka ng tulong sa buhay na mayroong kakayahan. Halimbawa, mayroong isang pinuno at ikaw ay naaapi sa isang lugar, halimbawa, at yung pinuno na yun ay pupunta ka sa kanya at alam mo na mayroon siyang kakayahan para tulungan ka, para tugunin ang iyong hinain, ang iyong kinakailangan, o ang mabigyan ng solusyon ng pang-api sa'yo ng kanyang tauhan, halimbawa, at sapagkat siya ay mayroong kakayahan, halimbawa, na mabigyan ka ng tulong, maprotektahan ka, ito ay hindi kabilang sa pagtatambal. Pero lagi mong isipin na gayon pa man, kapag ito ay pinahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na matulungan ka, ito ay mangyayari. Pero huwag mong isipin na sa kanya mula nang iaasa ang sarili mo at mawawala ang iyong pagtatawakol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na isipin mo na kung hindi ito ibigay, siya lamang itong makatulong sa akin. Ibig sabihin nun na kinalimutan mo na ang Allah ay bibigyan ng pahintulot ang taong ito upang ikaw ay matulungan. Gayon din yung tao na halimbawa na nandyan para sa iyo at hihingi ka ng tulong sa kanya, katulad ng binanggit natin kanina na talata na kasamahan ni Propeta Musa alayhi salam, Propeta Moses alayhi salam, na siya ay humingi ng tulong sa kanya. Habang nandyan si Propeta Musa alayhi salam, ay maaari itong gawin ng isang tao upang siya ay makahingi ng proteksyon sa isang
isang tao kapag alam niya na ito ay mayroong kakayahan. Kaya din ang tulad ng gaya din yung tawag dito, paghingi ng tulong financial na alam mo na itong taong ito ay mayroong kakayahan na matulungan ka financially, halimbawa, ay pwede kang humingi ng tulong sa kanya. Pero alalahanin mo na ito ay pahihintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah ang siyang nagbibigay ng rizq para sa atin. Gayon din na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Yunus, verse 10, chapter 10, verse 107, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. At kapag sinanhin ng Allah na may mangyari sa iyo na kapinsalaan, ay walang sinuman ang makapag-alis nito bukod sa kanya. Tingnan nyo? Halimbawa, kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari ikaw ay mapinsala, walang sinuman ang makapag-alis nito bukod sa kanya. Ang pinsala na ito na tinutukoy natin, halimbawa, ay dumating sa iyo ang isang pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapinsala ang lahat ng halimbawa, ang kayamanan mo, ang pananim mo, ano pa man, alalahanin mo na walang sinuman ang makapag-aalis nito bukod sa kanya, sa Allah lamang, sapagkat ito ay nagpapatunay lamang na siya lamang ang may kakayahan ng lahat ng bagay na ito. Ito ay dahil ang isang nilikha ay hindi makapagbibigay ng pakinabang o makaiwas sa kapahamakan. Kaya paano niya sasambahin ang iba habang siya ay walang magawa o walang kapangyarihan? Diba? Paano natin sasambahin ng isang tao o isang bagay or anumang mga sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala habang itong taong ito ay walang magawa o bagay na ito ay walang kapangyarihan na matulungan ka? Diba? Katulad halimbawa ng ginagawa ng mga mushrik, ng mga mapagtambal, ng mga Christian at mga Hudyo at mga iba pang pananampalataya, iba pang relihiyon, na sila ay nagsusumamo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe, sa mga ribulto. Sila ay humihingi dito ng tulong. At sinasabi nila na ito ay kanilang ginagamit upang sa gayon ay dito ay maiparating ang kanilang mga kagustuhan na mangyari sa tagapaglikha na lamig sa ating lahat. So, ito ay napakalaking kasalanan. Kabilang na dito na kasalanan yung naniniwala ka na ang iyong Panginoon ay hindi nakakarinig at hindi nakakakita. Di ba? Ang iyong Panginoon ay limited lamang o limitasyon lamang ang kanyang nagagawa. Hindi maaari ang ganon. Na kumbaga naging dahilan na ikaw ay gumagawa ng tawassul na kumbaga gumagawa ka ng tagapamagitan sa kanya na pwede ka namang direktang humingi ng tulong sa kanya, direktang sumampalataya sa kanya, direktang magsumamo sa kanya o magdua sa kanya, sapagkat siya ay Ar-Rahman As-Sami' Al-Basir, siya ay nakakarinig at nakakakita sa anumang gusto nating mangyari. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hihingi ng tulong, kinakailangan direkta ka sa kanya. Hindi maaari na ikaw ay hihingi ng tulong maliban sa kanya or ano pa man na mga kadahilanan na gagawin ng isang tao. Sapagkat itong mga sinasamba, katulad ng sinasamba ng mga ibang pananampalataya na dapat na ito ay kanilang pag-isipan, ay walang magagawa ito sa kanila. Walang kapangyarihan na sila ay makagawa o makapagbigay, makapagpinsala o makapagdulot ng kaginhawaan sa iyo o makapinsala sa iyo or ano pa man. Bagkus, ang Allah lamang ang magpapangyari sa lahat ng bagay. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ankabut or chapter 29 verse 17, sabi ng Allah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduh." Na kung kaya, sabi ng Allah, humingi kayo ng kabuhayan sa Allah at hindi sa mga idolo na inyong sinasamba. Diba? So, itong bagay na ito, itong aya na ito na sinabi ng Allah, siya ay nag-utos na humingi sa Allah lamang. Siya ay nag-utos sa atin na humingi lamang sa Kanya, sa Allah.
humingi ng tulong sa kanya lamang, sambahin siya lamang, at huwag humingi ng anuman sa iba, maliban sa nabanggit sa itaas na mga sinabi natin na piling humingi ng, ng tulong sa may buhay, sa taong may buhay, na may kakayahan na magbigay o ito, matulungan ka o maprotektahan ka, okay lang yun, walang problema yun, hindi yung kabilang sa pagtatambal. Pero alalahanin mo, huwag mong kalilimutan na ang bagay na ito ay mangyayari kapag ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gayun din, nasabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang ayah sa surah Al-Ahqaf or chapter 48 verse 5, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Wala nang sinuman na anya na hihigit pa sa pagkaligaw at kamangmangan kaysa sa mga yaong nananalangin sa iba na mga Diyos-Diyusan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kailanman anya ay hindi matutugunan ang kanilang panalangin dahil sa ito ay mga patay o hindi kaya ay mga bato at mga puno at ang anuman na mga katulad nito na walang kamuang-muang sa panalangin ng sinumang sumasamba rito at walang kakayahan na magbigay ng anuman o anumang kapakinabangan o hindi kaya ay kapinsalaan. So, itong talata ay nagpapakita na walang sinuman ang higit na naliligaw kaya sa nagsusumamo sa iba. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tawag dito, dahil anya, hindi siya magtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay, siya ay magiging talunan at mapupunta sa impyerno. Subhanallah. Itong talata na binanggit natin ay nagpapakita na walang sinuman ang higit na naliligaw kaysa sa doon sa mga tao na humihingi o nagdudua sa iba maliban sa Allah. Dahil itong mga taong ito, hindi sila magtatagumpay sa mundong ito. At hindi lang yon, bagkos pati na rin sa kabilang buhay, sila ay magiging talunan at sila ay mapupunta sa impyerno. At gayon din na sila na mga dinadalanginan nila maliban sa Allah, inilarawan sa apat na paraan. Itong mga hinihingi nila ng tulong, yung sinabi rito ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yung mga tinatawag na al-mad'uun, yung mga hinihingian nila ng tulong, dinadalanginan nila maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga scholar natin ay inilarawan sila sa apat na paraan. Una na sinabi ng ating mga scholar, عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة. Hindi sila tutugunan o hindi sila tutugon sa kanila hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Di ba? Hindi matutugunan ng mga ito ang panalangin ng sino mang nanalangin sa kanila hanggang sa muling pagkabuhay, hanggang sa Yawmul Qiyamah. Sa kadahilanan na walang magagawa ang mga ito. Di ba? Pangalawa, annahum ghafiluna an du'aihim imma li'annahum amwat aw jamad la ihsasa lahu aw hayyin mashghul aw malakun la ilma lahu biman da'ahu, na hindi nila alam ang kanilang mga pagsusumamo, yung kanilang pagdudua sa kanila, alinman dahil sila ay maaaring patay na, katulad ng paghingi ng mga tao sa mga patay na, ano ang maitutulong nila sa atin kung tayo ay humihingi ng tulong sa kanila? O walang buhay. Limbawa, wala silang buhay. Yung mga jamad, yung mga, limbawa, yung mga rebulto, mga imahe, mga Diyos-Diyosan na gawa sa semento, gawa sa yero, gawa sa kahoy, anong maitutulong nila sa atin? Diba? Gayun din, o isang anghel na walang kaalaman kung sino ang nagdudua o humihingi sa kanila. So, pangalawa yun sa tawag dito, o di kaya ay mga larawan na dinadalanginan ng mga tao maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, na paglalarawan nila rito, annahum yakununa a'da'a liman abduhum yawm al-qiyamah.
Sila ay magiging mga kaaway ng mga sumamba sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw ng paghukom, sa Yawmul Qiyamah, magiging kaaway nila ang mga sumasamba sa kanila. Itong mga taong ito. At tulad halimbawa na katulad si Isa alayhi salam na sinasamba ng mga sangkakristyanuhan, sasabihin na ni Isa alayhi salam, "Ya Allah, wala akong kaalaman sa kanilang ginagawa." Hindi ko alam itong mga Kristiyano na tinatawag. 'Di ba? Magiging kaaway nila si Isa alayhi salam sa araw ng paghukom sapagkat walang itinuro si Isa o si Jesus ng pagsamba sa kanya bagkus ang kanyang itinuro ay ipinakilala niya sa kanyang mga tagasunod sa kanyang panahon na ang Allah ang kanyang Panginoon at Panginoon nila at ito ang matuwid na landas. Ibig sabihin na ang Allah ang kanyang sinasamba. Di ba? Kaya yung mga sumasamba sa kanya, humihingi ng tulong sa kanya, wala itong pakinabang sa kanila at magiging kaaway nila si Isa alayhi salam sa araw ng paghukom. Di ba? Ikaapat, annahum yubarri'una min ibadatihim wa yunkirunaha, na hindi nila pananagutan ang kanilang pagsamba at itatanggi nila ito. Subhanallah, nakakalungkot, no? Na sa araw ng paghukom, ikaw ay nag-expect na tutulungan ka ng tao o di tayo ng mga sinamba mo dito sa mundo or hilingan mo ng tulong dito sa mundo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantala sa kabilang buhay ay wala silang pananagutan dito. Yung yun. Ibig sabihin, itatanggi ka nila. Hawla la quwwata illa billah. Yung kirun, itatanggi nila ang pagsamba mo. Wala silang pakialam doon sa pagsamba mo. Hindi ka nila pananagutin o pananagutan. Sapagkat sa katunayan, wala silang maitutulong sa'yo. Dahil katulad din natin sila ng mga tao kung mga tao ang hinihingi ng tulong. O mga anghel na katulad natin silang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya nakakalungkot ang ganitong pangyayari na sa araw ng paghukom, ikaw ay umaasa na mayroon kang gawain na maihaharap mo sa lumika sa iyo samantala doon sa bagay na yun ay wala silang pananagutan sa iyo. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Naml or chapter 27 verse 62, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'." Ang pagsamba ba ninyo ng iba bukod sa Allah ay mas nakabubuti o ang pagsamba lamang sa Kanya, sa Allah SWT na bukod tanging tumutugon sa panalangin ng nasa kagipitan at pangamba at inaalis niya ang kasamaan na nangyari. Subhanallah. Ibig sabihin, walang sinuman ang makakagawa ng anumang bagay na ito, kaya dapat lamang itong hilingin sa Allah lamang. So, bilang panghuli, mayroong isang hadith na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may isang mapagkunwari na nanakit sa mga mananampalataya sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ilan sa kanila ay nagsabi, ang mga kasama ni Propeta Muhammad, annahu kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'adhi al-mu'minina faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha al-munafiq. Ibig sabihin na halika tayo, sabi niya, samahan niyo ako. At tayo ay, kasi itong isang mu'min, isang mananampalataya, kasama ni Propeta Muhammad ay naaapi. Kaya inakay na yung ibang mga sahaba na sabi niya, halika tayo at tayo ay humingi ng tulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito sa munafiq na ito, mapagkunwari ito, na matulungan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bih wa inna ma yustaghathu billah. Ibig sabihin, natunayan niya na huwag kayong humingi ng tulong sa akin sapagkat walang mahihingi ng tulong maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na walang hinihingi ng tulong maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong hadith na ito, actually, sinabi ng mga ulama, ito ay kabilang sa hadith na da'if. Pero ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong bagay na ito ay maaaring gamitin upang makapagbigay sa atin ng aral. No? Ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi humingi ng tulong sa mensahero ng Allah, sa Rasulullah, maliban na lamang dahil nagawa niyang iligtas sila mula sa kanya. Sa pamagitan man ng
pagpatay sa kanya o pagpapakulong sa kanya, at alam nila na ang paghingi ng tulong sa buhay na may kakayahan ay pinahihintulutan, at hindi dito sila ay at dahil dito sila ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang humingi ng tulong. So itong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabi dito, innahu la yustaghathu bihi, ibig sabihin na uh, hindi ako dapat ang hingian ng tulong, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mayroong dalawang posibleng kahulugan kung ito man ay hadith na halimbawa sahih. Ang una na sinabi ng ating mga scholar ay an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati'u qatlahu li'annahu kana mamnu'an min qatlihi li'ajli Allah يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه فامتنع منه قتله من قتله, na hindi siya kayang patayin ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil pinagbawalan siya na patayin siya upang hindi sabihin ng mga tao na pinatay ni Propeta Muhammad. Upang hindi mapag-usapan ng mga tao na pinatay ni Propeta Muhammad ang kanyang mga sahaba, kahit umiwas siya sa pagpatay sa kanya. Pangalawang posibleng dahilan kung bakit na ito sinabi ng ating mga scholar, posible kung totoo ang balita na sinabi niya upang maiwasan ang pagkukunwari kahit na kaya niyang alisin, upang ang salitang ito ay hindi humantong sa kanila na gawin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya hindi dapat humingi ng tulong sa sinuman, maliban sa Allah, maliban sa kung ano ang kayang gawin ng may buhay. Halimbawa, kapag tayo ay gustong humingi ng tulong sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang hihingi natin ng tulong ay buhay na yung taong nabubuhay na mayroong kakayahan na bigyan tayo ng tulong o protektahan tayo o ano pa man, bigyan tayo ng tulong pinansyal o ano pa man ang hihingi natin ng tulong. Pero alalahanin natin na ito ay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay gugustuhin niya. Pero kapag hindi ito pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng mga binanggit natin sa talata, ay hindi ito mangyayari. Gayon din ang kapinsalaan kapag kapag ginusto ng Allah na mabigyan ka ng protection doon sa mga pinsalang nangyayari, ito ay mangyayari sapagkat ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah sana po ay naging malinaw po ang ating tinalakay. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.